Nung nakaraang linggo po ay inulat ng mga international news outlet ang patuloy na pagdami ng mga batang nabibiktima ng mga online predators. Siguro naririnig natin ng mga balita na yan. Ginagamit po ng mga kriminal ang social media at online games upang manipulahin at pagsamantalahan ang mga bata. Sa unang tingin, parang problema lang ito sa technology, ngunit habang lumalalim at kung titignan natin ang tunay na problema ay hindi lang ang teknolohiya, kundi kung ano talaga yung nilalaman ng kanilang mga puso. So kapag ang puso ng tao ay hiwalay sa Panginoon, ang pag-ibig ay napapalitan ng kasakiman. Ang pag-ibig ay napapalitan ng pagnanasa, ng mali. Ang pag-ibig ay napapalitan ng pananamantala sa ating pong kapwa. Kaya ang sagot ng Biblia ay marapat tamang pag-ibig sa ating mga puso. Isang pag-ibig na bunga ng Ebanghelyo. Yan ang sinasabi sa kasulatan. The Bible says, sa ating babasahin mamaya, let love be without dissimulation or hypocrisy. Kailangan ng tunay na pag-ibig na walang maskara. Abhor what is evil, nilalayuan ng kasamaan at iniibig ang mabuti. Ito ang gospel-driven love. Isang pag-ibig na ninanais ng Panginoon para sa atin. Kaya samahan niyo po ako sa Romans chapter 12, verses 9 to 13. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Verse 12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Sabay-sabay, contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Manalangin po tayo. O Panginoon, binasa namin ang inyo pong salita na nagtuturo sa amin ng isang tunay na pagmamahal. Kaya dalangin po namin ang iyong salita ay maipangaral ng buong katapatan, buong katotohanan, at ito'y umukit sa aming mga diwa. Nang sa ganon ay alam namin ang aming gagawin sa mundong may ibang paniniwala tungkol sa pag-ibig. Maraming salamat po, Diyos. At ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. Nasa Romans chapter 12 po tayo kung saan ay ipinangaral ni Apostol Pablo ang mga praktikal na pamumuhay na inuudyukan ng Ebanghelyo. Alam niyo po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Romans chapters 1 to 11, ito ay sistematiko o mga komprehensibong ipinaliwanag ni Pablo ang Ebanghelyo dito. Ito ay mga doktrina na pumapatungkol sa pagliligtas niya sa atin. At ang chapters 12 to 16, ito ay Kristiyanong pamumuhay, hindi lang imbentong pamumuhay, kundi pamumuhay na nakaangkla, nakatungtong sa Ebanghelyo. Kaya kung titignan po natin ang verse 9, mapapansin po natin, sinabi po ng scripture dito, let love be genuine. Sa King James Version ay dissimulation. Sa Tagalog ay magmahalan kayo ng walang pagkukunwari. Mapapansin natin, yung salita pong let, ito ay imperative, meaning ito ay pautos na humihiling ng aksyon. Kaya sabi niya, let love be genuine. Ang inyong pag-ibig ay maging totoo, walang maskarang tinatago. Umiibig ng totoo, nagmamahal na walang agenda, nagmamahal na walang pangsariling hangarin, nagmamahal ng hindi pakunwari. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, inuudyukan po tayo na magmahal sa ating mga kapatid na walang pagkukunwari. Ang let love be genuine, ito ay isang heading at ang kasunod ng mga salita na abhorring evil or hold fast to what is good, ito yung definasyon. Hindi umiibig sa kasamaan, nasusuklam sa masama. At kung ikaw talaga ay may tunay na pagmamahal, umiibig ka sa mabuti. Alam niyo po, sa mundo ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos, may tawag sila sa huwad na pagmamahal, yung peking pagmamahal, permissive antinomianism. I loved you, I will allow you to do whatever you want, even if it violates the principle of God. Hindi po ganun ang tinuturo sa atin.
ng salita ng Diyos. Ang disenyo niya ay pag-ibig na pinakikilos ng Ebanghelyo. Kaya yan ang mensahe natin ngayon. Ang tunay na pag-ibig na nararapat na nais ng Diyos sa bawat mananampalataya ay ang pag-ibig na pinakikilos ng Ebanghelyo. Ayaw niya na ang pag-ibig mo ay pinakikilos ng laman. Ang pag-ibig mo ay pinakikilos ng sariling kagustuhan. Hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay umira lang pag-ibig mo na base sa Kanyang Ebanghelyo. The love that God designed for every believer is gospel-driven love. Kung ang puso natin ay tunay na pinukaw na po ng Ebanghelyo, tunay na nagsisina at sumampalataya na tayo sa ating Panginoong Hesus, hindi mo hahanapin ang peking pag-ibig. Kung talagang ikaw ay nanampalataya, ay hahanapin mo ang tunay na pag-ibig. Hindi kalooban ng Diyos na ang sistema ng sanlibutan hingil sa maling pag-ibig ay pumasok sa kanyang iglesia. Hindi kalooban ng Diyos ang toxic tolerance sa loob ng iglesia. May mali, pero hindi tinatama. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig na bumubukal sa Ebanghelyo ay marapat na laging mamutawi sa ating mga puso. At ngayong hapon, mga kapatid, dalawang bagay ang babaybayin natin mula sa salita ng Diyos ayon sa mismong talata. Una, abhor what is evil. Iwaksi ang kasamaan, yan ang tunay na pag-ibig. At pangalawa, hold fast to what is good. Yakapin mo ang kabutihan. Una, abhor what is evil. Iwaksi mo ang kasamaan. Tignan niyo po sa verse 9, ang sabi diyan ay, let love be genuine. Abhor what is evil. Ang pag-ibig na pinakikilos ng Ebanghelyo ay mayroong pagtanggi, mayroong pagwawaksi, mayroong pag-aalma sa kasamaan. Pansinin niyo po yung salitang abhor or abhorring sa King James. Sa original word, ito po ay apostiguntes. Sorry for using that Greek word. Ito po ay compound word, pinagsamang salita, apo at istigeo. Kapag sinabi nating apo, nangangahulugan na lumayo ka. At ang salitang istigeo ay nangangahulugan to shrink from with horror. Ibig sabihin, lumayo ka diyan kasi diyan ay delikado. So when we say abhor or have abhorring, nangangahulugang lumayo ka kasi pwede mong ikamatay o pwede kang may mangyari sa iyong masama. Abhor what is evil. Mayroon pong evil na sa Greek word ay kakos, yung mga kasamaan natin personal. Ano-ano ba yung mga kasamaang personal natin na to? Tayo lamang po ang nakakaalam niyan at ang Panginoon. Tayo po yung nakakabatid ng ating mga kahinaan. Ito yung personal weakness, personal sin, personal evil na nangyayari po sa ating private life. And may mga passages sa Scripture na nagsasabing layuan lahat ng uri ng kasamaan. Like for example, yung sinabi po sa Book of Thessalonians, ang sabi doon, abstain from all appearances of evil. Which is, dapat naman talaga nating seryosohin dahil ang evil po talaga ay destroyer. Sumisira talaga yan ng buhay. So may mga evil na pang-personal, na ikaw lang yung nakakaalam, pero sa pagkakataon po na ito, ay hindi po yun ang ina-address ni Paul. Bagamat sa ibang preaching, pwede nating i-preach na layuan mo lahat ng evil. Pero sa pagkakataong ito, yung binanggit po ni Paul na evil ay hindi kakos. Naging particular siya. Yung evil dito ay nangangahulugang mga kasalanang nakakahawa. And that is the exact evil Paul mentioned in Romans 12:9. Sa Greek word ay poneros. Malignant, contagious, infectious, destructive. Yan yung evil na ipinagbabawal ni Pablo bilang isang komunidad, bilang isang pamilya, bilang isang iglesia. Yung mga kasamaang nakakahawa. Ang kasamaan ay parang nakakahawang kanser yan na napakabilis kumalat. Particular sa form ng social media, yan yung tinatawag natin na chismis. Yan yung tinatawag natin na talamak na korupsyon.
Yan ang evil na sinasabi ni Apostol Pablo dito. Hindi lang po ito isang personal na mali, ito ay malignant destroyer na nagwawasak ng pamilya, na nagwawasak ng iglesia. Kaya sa Romans 12:9, ang utos ni Pablo, apostoguntes, avor, panawagan para sa radikal na pag-iwas natin sa evil. Kaya mga kapatid, huwag nating konsentihin at paglaruan ng mali. Kapag tila cancer yan na kumakalat, pigilan mo. Kaya ang punto, ang pag-ibig na pinakikilos ng Ebanghelyo ay aktibong tinatanggihan at nilalayuan ng mga maling gawa at gawi na nakasisira sa kapakanan at kapayapaan ng iglesia. May mga stages po na hindi kailangang layuan ang isang tao na umi-impluwensya ng evil. May mga panahon na hindi mo siya kailangan layuan, pero may pattern ng scriptures. Kapag paulit-ulit na ginawa at walang pagsalang, tinutuloy ang gawang kasamaan at ginawa na po ng iglesia ang lahat ng paraan. Suyuin ka, baguhin ka, pero hindi ka pa rin magbabago, ayon sa salita ng Diyos, yun ay humahantong sa disciplinary action. Pero alam nyo, sa iglesyang ito, bilang isang manggagawa po ninyo, hindi ko po gusto na may mga kapatid na dumating sa ganitong punto. Hindi natin gusto yun bilang isa't isa. Subalit, mga kapatid, meron tayong kailangang gawin para maiwasan to. Hindi dapat tayo masangkot sa mga pag-uugaling parang cancer na kumakalat. Hindi po kalooban ng Diyos na maging isa tayo sa mga taong mahihilig sa paninirang puri. Mga gawin na maaaring makasira sa buhay ng isang tao. Makasira sa pangalan ng isang tao. Makasira sa integridad ng isang tao. Hindi dapat tayo masangkot yan. Ano-ano ba ang mga kasalanan yan? Unang-una, yan ay tinatawag na slander. Kapag sinabi po nating slander, ito po ay based on the baseless story. Mga kuro-kuro na wala namang basihan. Ang layunin po ng slander ay sirain ang reputasyon ng isang tao. Yan ang ayaw ni Pablo sa loob ng iglesia. Ano pa? Yung tinatawag na chismis, gossip. Maaring totoo, maaring hindi, pero ito ay isinabubulat sa ibang tao na wala naman pong koneksyon doon sa pangyayari sa buhay ng taong yun. Ang nangyayari, nagiging libangan ng isang taong mahilig sa chismis ang pagkukwento ng buhay ng iba. May mga tao na hindi po makatulog hanggat hindi na ikukwento yung buhay ng iba. May mga taong hindi mapakali, na hindi masabi yung mga bagay na narinig niya doon sa isang tao. May mga panahon na hindi siya mapakali, na hindi niya maikwento ang buhay ng iba. Hindi po kalooban ng Diyos na mangyari yan sa mga iglesia. Na magkaroon ng slander, chismis, or gossip. Yan ay yung mga kasalanan na gaya ng isang cancer na kumakalat, na kailangang pigilan natin bilang isa't isa. At sabi po ng Romans 1:29, binanggit doon ang salitang whisper or whisperers. Ito yung mga taong mahilig sa bulong. Alam nyo ba yung original na salita na whisper o whisperers, sa original word, ito ay literal na description para sa isang tunog ahas. So kapag sinabing whisperers, parang sinasabi na ahas ka, mapagbulong. At ang layunin ng bulong ay sirain ang tiwala ng isang tao o isang leader o isang kapatid. Totoo man o hindi ang ibinabalita, pero ang layunin po nito ay hindi bumuo, kundi sumira ng tiwala ng ibang tao. Sabi po ng Proverbs 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. At sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Ang mga ganyang pag-uugali ay sumisira ng pamilya, sumisira ng pagkakaibigan, sumisira ng tiwala. But if our love are driven by the gospel, we will never accommodate
the types of wrongdoing that can ruin the church of the living God. Kung tayo ay may tunay na pag-ibig, hindi natin gagawin yon sa iyong kapwa, sa ating kapwa. Ano man ang kahinaan, ano man ang pagkukulang, ano man ang atraso. At bukod dyan mga kapatid, baka may kinakausap ako dito na may tinatagong aral pero hindi nakasalig sa salita ng Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo na yan ay nakasisira, yan ay nakakahawa. Kaya hindi lamang tayo sinasabihan ng scripture na magbasa, pero alam nyo, mas maraming binanggit ang kasulatan tungkol sa study and search the scriptures. Dahil kapag ang isang iglesia ay nilamon at sinira ng mga maling doktrina na hindi nakabase sa salita ni Kristo, kauna-unahang magpapabagsak po sa atin ay ang mga katuruang nakakasira at nakakahawa. Nandun din ang envy and rivalry. Ang envy ay private, pero ito yung private na sin na pwedeng maging public. Ang inggit ay nagsisimula sa isang tao. Ngunit kapag hindi po naturuan ng ating sarili, nagbubunga ito ng pagkakampi-kampi. Sinisimulan po ng taong may ganyang asal na maghanap ng kakampi upang pabagsakin o maliitin ang taong kinaiinggitan niya. Hanggang sa buong grupo ay nahahati na. Alam niyo, sabi ni Santiago sa 3:16, sapagkat kung saan may inggit at makasariling ambisyon, doon may kaguluhan at masamang gawa. Para itong virus, para itong bakterya na kumakalat sa katawan. At nakailangang pigilan, nakailangang maiwasan para mabuhay. Kaya kapag may bakterya, di ba, gumagamit tayo ng antibiotics. Gumagamit tayo ng cefuroxime, ceftriaxone, cefepime, etc. para malabanan natin ang bakterya. Sana ganyan din tayo sa isa't isa. Kapag ikaw ay nakakakita ng mga kasalanan na parang bakterya na kumakalat dito, sana ikaw na rin yung nagpapaalala sa iyong kapatid. Huwag po natin pag-usapan ng kapatid na ito dahil wala siya dito at ito ay hindi maganda. Sana may ganun na tayong desire. The gospel-centered love will never tolerate the forces of evil. Sabi po ni Spurgeon, ang pag-ibig ay hindi bulag sa kasalanan. Matalas ang mata nito para makakita. Ngunit bukas ang palad upang takpan at gamutin ang sugat o ang kasalanan na iyon. Kaya ang hamon sa atin, tatalikuran ba natin ang chismis na sumisira sa reputasyon at integridad ng ating kapatid kay Kristo? May lakas ba tayo ng loob na iwaksi ang slander, na iwaksi ang whispers, na lihim na nagtatanim ng pagkakabaha-bahagi sa ating community? Mga kapatid, panahon na upang iwanan natin ang mga maling doktrina at paniniwala na hindi nilentihan ng salita ng Diyos. Yan ay isang malaking lason, bakterya sa iglesia. Huwag nating konsintihin ang kapayapaan na nagmumula sa pagpaparaya o pagiging tolerant at sa hayagang kasalanan. Yan ay huwad na kapayapaan. Sa lente ng pag-ibig mula sa Ebanghelyo, puksain natin ang lihim na inggit na unti-unting sumisira sa pagkakaisa at pag-unlad kay Jesucristo. Kaya ang tanong ko ay, pagpapalit ba natin ang tapat na paglilingkod sa Panginoon para lamang sa ating personal na interes at kasakiman? Putulin na natin ang pagtangkilik sa mga immoral na bagay na sumisira sa ating espiritual na patotoo. Sa trabaho, sa ating paaralan, sa tahanan, at sa bawat profesyon, bukasyon na ating ginagalawan para kay Kristo, handa ba tayong mamuhay sa pag-ibig na inuudyukan ng Ebanghelyo? Noong 1973, ang Philadelphia ang kabisera ng Amerika. Ito ay isang mayaman, ito ay isang busy place, ito ay maunlad na lungsod, ngunit may dumating na mga barko mula sa Caribbean
na may dalang mga lamok na may virus na yellow fever. Nung una, ang nangyari po ay paisa-isa lang ang nagkakasakit. Ang mga tao at ang gobyerno ay nagbubulag-bulagan. At sabi nila, tratuhin na lang natin na normal lang mga ito. Kasi mawawala din naman yan. Hindi po nila pinansin ang panganib. Dahil sa pagiging tolerant at pabaya, ang sakit po ay kumalat na parang isang napakalaking apoy sa loob ng ilang buwan. Mahigit 5,000 katao ang namatay. 10% ng population ng Philadelphia sa Amerika ang namatay. Ang lungsod na maunlad ay tuluyan pong nasira. Nagsara po ang mga tindahan. Noong mga panahon na yon, nagtakbuhan ng mga pinuno ng gobyerno. Kabilang po si George Washington. At napuno ng iyak, napuno ng bulok, napuno po ng bangkay ang mga kalsada. Alam nyo, pag pinabayaan natin ang mga kanser na kasalanan na yan sa iglesia, wawasakin po niyan ang iglesia. Gospel-driven love is a love that always desires to turn away from evil, constantly encouraging one another to reject it. Tumayo tayo sa kasamaan, partikular sa nakakahawang kasamaan. Pinapakita natin sa mundo na ang ebanghelyong ating ipinangangaral ay hindi lang teorya. Kasi kapag nagpatuloy tayo sa ganyang kasalanan, ay parang sinasabi mo na ang ebanghelyong meron ka ay teorya lamang. Dapat mamuhay tayo sa pag-ibig nang sa ganon, makita ng mga tao sa paligid natin na nagliliwanag tayo, makita nila na ang gospel na meron tayo ay gospel na nagliligtas, ebanghelyong nagpapatawad at ebanghelyong bumabago ng buhay ng isang tao. That is why ang imbitasyon para sa mananampalataya kay Jesus ay laging bukas. Sa bawat isang naririto na marahil alam mo na ikaw ay hindi patunay na sumampalataya, laging bukas ang imbitasyon na ikaw ay manampalataya at magsisi, believe and repent of your sins, believe that Jesus died, buried, and rose again on the third day. And returning to our point, the gospel-driven love is abhorring what is evil. Abhorring what is evil, and secondly, hold fast what is good. Tignan natin ang sinasabi ng Scripture. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Binanggit po yung salitang hold fast. Sa Old Testament, ito ay ginamit na salita bilang davak. At ginamit po ang word na davak sa Genesis chapter 2, verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Iniwanan mo yung kasamaan at nakipag-isa ka ngayon sa mabuti, idinikit mo yung sarili mo sa mabuti, cleave, siya na yung priority mo, yung mabuti na yung priority mo. Yung mabuti na ito ay hindi yung parang mabuti lamang ayon sa natural na pagtingin ng tao, or mabuti ayon sa measurement ng mundo. Yung good na ito ay hindi lang mabuti sa paningin ng mundo, kundi ito yung good na ayon sa pamantayan ng Panginoon. Madalas nating isipin na ang mabuti ay kung ano ang tinatanggap ng karamihan. Madalas nating isipin na ang mabuti ay kung ano yung nakasanayan natin, kung ano po yung kulturang nakagisna natin, o kung ano ang tama sa ating sariling paningin. Kung ano ang popular. Hindi ganon. Ang mabuti ay ang tunay na pagmamahal sa kapatid. Hindi ito yung pagmamahal na mapagpaimbabaw, na nakikita mo nang nagkakasala, pero hindi mo pinapanalangin. Hindi mo sinasabihan, hindi natin kinakausap. Sabi ng Bible, Romans 12:10, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Ang tunay na pag-ibig ay ginagalang ang isa't isa. Ang mabuti ay ang masigasig na magpaglilingkod sa Diyos. Yan ang mga mabubuti na kailangang idikit natin ang ating sarili. Sabi ng Romans 12:11, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord.
Ang mabuti ay ang pagtitiis sa pananalangin sa gitna ng pagsubok. Sabi ng Romans 12:12, rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Ang mabuti ay ang pagiging mapagbigay at mapagpatuloy. Sabi ng Romans 12:13, contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. E tayo po ba ay may puso na mapagtanggap sa ating kapwa? Ang mabuti ay ang pagpapala sa mga umaapi sa atin. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Ang mabuti ay ang pamumuhay ng may kapayapaan at pagpapakumbaba. Sabi ng Romans 12:16-18, live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all men. Ang mabuti ay pagdaig sa masama sa pamamagitan ng mabuti. The Bible says in Romans 12:21, do not be overcome evil, but overcome evil with good. Ang mga talata na iyan actually ay laban sa narcissism belief. Egocentrism, ang sarili ang sentro ng lahat. Kaya ngayon, ang tanong ko, ay handa ba tayong lisanin ng kasamaan at yakapin ng mga mabubuting bagay para sa Panginoon? Handa ka ba? Handa mo bang iwanan yung daladala mo na nagiging dahilan kung bakit hindi ka makasunod ng tama sa Panginoon? May isang bata na nakita nung tatay niya, nakwento ko na sa inyo to noon. Yung bata na yung tuwing umaga, lumalabas at may daladalang laruan at yung puno niyayakap ng bata. Hindi niya mayakap kasi meron siyang hawak-hawak na laruan. Sabi nung tatay niya, anak, gusto mo bang yakapin yung puno na yan? Yes, daddy, because namimiss ko si mama. O sige, bitawan mo yung laruan mo. At dun mo pa lang siya mayayakap. Binitawan ng bata yung laruan at doon niya tunay na nayakap ang puno. Alam niyo, may mga hawak-hawak tayong laruan. Pinaglalaruan natin. Yan ay evil na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa Panginoon. Bago po tayo magtapos, isang istorya ni William Wilberforce. Si William Wilberforce ay isang mambabatas. Pero siya po ay nakakilala sa Panginoon at ninais niya po maging isang pastor. Pero, nung mga panahon po na yun ay kinakailangan po ng Inglaterra ng isang batas na umiiral na tama. Kaya ang ginawa po ng kanyang kaibigan na si John Newton, kilala niyo po siya, siya po yung sumulat ng Amazing Grace. Ang sabi niya kay William, huwag ka munang umalis sa pagiging mambabatas. Kasi kailangan pa ng Inglaterra ng isang kagaya mo. Kasi that time, lagana po ang slave trade, yung pagbibenta po ng mga alipin. So, ang nangyari po, si Wilberforce ay hindi po muna siya naging pastor at inasikaso muna niya ang bill na pagtatanggal ng pagbibenta para sa mga alipin. So, ang nangyari, patuloy niyang ipinurso yun, pero parang walang nangyayari. Kaya dumating po yung mga panahon na si William Wilberforce ay nag-resign na sa pagiging mambabatas at after 20 years, siya po ay nakaratay na sa kanyang higaan. At alam nyo, 3 araw bago siya mamatay, may pumuntang mga tao sa loob ng kanyang bahay. 20 taon nang nakalipas that time. At sinabi kay William Wilberforce na yung isinusulong niyang slavery abolition bill pa lang that time ay naipasa na. Pagkatapos po niyang mabalitaan yon, 3 araw, sa 3 araw, namatay na po siya. At yung batas na yon ay tinawag na Slavery Abolition Act 1833. Naripil na din po yan sa sobrang tagal ng panahon. Pero alam nyo mga kapatid, hindi po mawawala sa puso ni Wilberforce kung bakit niya ginawa yun, natulungan yung mga alipin. Alam niyo kung bakit? Dahil nakilala niya ang ating Panginoon. Dahil ang kanyang puso ay binago
ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, ay meron po siyang binanggit na mga salita dito at ang kanyang sinabi, kaya ko ginawa na palayain ang mga taong ito dahil ito'y bunga ng udyok ng Ebanghelyo sa aking puso. Mga kapatid, kung ikaw talaga'y pinasok na ng Ebanghelyo, kung talagang ikaw ay nanampalataya at nagsisi na, yung pag-ibig mo ay hindi na paaandarin yan ng sanlibutan. Yung pag-ibig mo, paaandarin na yan ng pag-ibig ni Kristo, nakakapit sa mabuti. Yung desire ng puso mo ay hindi bibitaw. Yung desire ng puso mo ay kakapit hanggang sa ikaw ay mamatay. Yan ang tunay na Kristiyano. Tunay na dumidikit, tunay na kumakapit sa mabuti. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos, ang tunay na pag-ibig na nararapat na nais ng Diyos sa bawat mananampalataya ay ang pag-ibig na pinakikilos ng Ebanghelyo by abhorring what is evil and by holding fast to what is good. Let us pray. O Father, nagpapasalamat kami sa inyong salita na tunay na pumupukaw ng aming mga damdamin. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, baka ang aming pag-ibig ay pag-ibig na ayon sa laman. Pero dahil sa iyo, Panginoon, meron kaming pag-ibig na walang maskara at ang pag-ibig na ito ay nagwawaksi ng kasamaan. At ang pag-ibig na ito ay tunay at wagas na umiibig sa mabuti. Panalangin ko po ang iglesyang ito, Panginoon. Kami kakaunti lamang pero sana ang tunay na pag-ibig at kababaan ay mamutawi at makita sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.